Simple pero makahulugan ang first 100 days report ni Pangasinan Governor Amado Espino III na ginanap sa Session Hall ng Sangguniang Panlalawigan. Kompleto ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ni Pangasinan Vice Governor Jose Ferdinand Calimlim Jr. Nagbigay din ng suporta ang mga halal na opisyal ng iba't ibang bayan sa lalawigan. Sa naging ulat ni Governor Espino, hindi nito nakaligtaang banggitin ang mga nagawa at natamong tagumpay ng Pangasinan sa pamumuno ng dating gobernador at ngayoy kongresista ng ikalimang distrito, Congressman Amado Espino Jr. Sa kanyang pamumuno, ang ating dating tulog na probinsya ay siya ngayong kinikilala at tinitingala bilang isa sa mga premyadong lalawigan sa buong bansa. And we have all the highest and most prestigious awards to show for it. Sa unang naging 100 araw ng gobernador, malugod nitong ibinahagi ang kanyang mga nagawa. Una narito ang kanyang kampanya kontra iligal na droga, kung saan higit pa itong pinaigting sa pamamagitan ng pagreorganisa ng Provincial Anti-Drug Abuse Council. Ipinag-utos rin at ipinatupad ang random mandatory drug testing para sa lahat ng mga empleyado ng provincial government na siyang pinakaunang nagsagawa ng drug testing sa lahat ng provincial government sa buong bansa, ayon na rin sa PNP. Sa katunayan, kinilala na ng PNP ang ating mga nasimulang kampanya at si PNP Director General Ronald Bato de la Rosa pamismo ang nag-abot ng ating parangal sa ating kampanya kontra droga. Tayo din po sa buong Region 1 ang unang nagdaos ng Anti-Illegal Drug Summit at dinaluhan mismo ni DILG Secretary Mike Sueno at PIDEA Director Isidro La Peña. Pag-iibayuhin din ang mga programa hinggil sa kultura, turismo at kalikasan. Ayon kay Governor Espino, nakatakda ng ilunsad ang cultural mapping activities sa 3 pilot municipalities na popondohan at bibigyan ng technical support ng National Commission for Culture and the Arts. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng trabaho sa mga Pangasinense, gayon din ang pagbibigay ng capital assistance loans. Nakapagbigay na po tayo ng 4.1 million capital assistance loans sa qualified 28 livelihood groups at sa 3 micro-enterprises kung saan may bilang na 794 members ang ating nabiyayaan. Naging prioridad din ni Governor Espino ang higit pang pagpapalago ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga mamumuhunan gaya ng planong pagpapatayo ng Compact Energy City sa Sual. Isa itong petrochemical plant and oil refinery complex capable of producing 1 million barrels of oil a day. Multibilyon dolyares ang plano nilang ipasok na kapital para sa nasabing proyekto. Wala ring hinto ang kasalukuyang administrasyon sa pagtulong sa mga magsasaka. Ang ating Provincial Agriculture's Office ay nakapagpatayo ng 3 communal irrigation systems covering a basic area of 290 hectares. Patuloy din ang pangangalaga sa mga kalusugan ng Pangasinense. Kabilang sa programa ang Kalusugan Caravan kung saan layo nitong puntahan ang mga kababayang naninirahan sa liblib at malalayong lugar. Sa programang ito, tayo na mismo, ang provincial government, ang pumupunta sa mga far-flung barangays upang iabot ang ating all-in-one package of healthcare service na kinabibilangan ng mga sumusunod. Feeding program para sa mga kakulangan sa nutrisyon, medical check-up, treatment, medication, lalo na sa mga buntis, may kapansanan at mga senior citizens. Mga minor operations, dental check-up and treatment, pagbibigay ng sari-saring kagamitan sa ating mga estudyante at mga kababayan. Pagbabahagi ng mga kurtinang may gamot kontra dengue para sa ating eskwelahan at pagbabakuna sa mga aso. Tiniyak din ni Governor Espino na ipagpapatuloy ang magandang nasimulan, pero kaakibat din ito ang panawagan sa mga kapwa Pangasinense na magtulungan. Aking minamahal na mga kababayan, bilang inyong gobernador, nananawagan akong magsama-sama tayo at magtulungan para may pagpatuloy ang lahat ng ating magagandang nasimulan upang mapanatili ang estado ng Pangasinan as the best place to invest, work, live, and raise a family. Cherise Victorio para sa Capital News TV.